Na-try nyo na ba mga boss na sobrang laki ng benta nyo pero ang liit lang ng profit? So in this video mga boss ay pag-uusapan po natin kung paano natin mapalaki yung profit margin natin na wala kang gagastusin na malaki. This video mga boss ay para sa mga negosyante or para sa mga computer store owner, no? Meron na kayong negosyo ngayon and pinoproblema nyo rin kung paano nyo mapalaki ang profit ng negosyo nyo. So tapusin nyo po yung video na to dahil after nito mga boss, meron na kayong idea kung paano nyo mapalaki yung profit margin ng negosyo nyo. So by the way mga boss, no, ako nga pala si Roger Silvido, isa po akong computer store owner for 6 years. So kadalasan sa inyo mga boss, nakilala nyo po ako bilang isang computer store owner na palaging tumatakbo. So bago ang lahat mga boss, ito muna yung kwento. For the past 3 weeks, yan, palagi kaming nagmi-meeting mga boss. And isa sa mini-meeting ko pala ay yung tao ko, no, na yung trabaho niya lang is tagagawa lang ng price. So, ito kasi yung problema dati mga boss. Dati, hindi ko makontrol kung magkano yung profit margin ng bawat transaction, no, sa negosyo namin dahil meron akong mga tao ngayon, meron akong mga sales, and then sometimes meron mga customer na humihingi ng discount, okay? And dahil sa discount na yan, liliit yung profit margin natin. Or sometimes mga boss, meron tayong mga competitors na sobrang baba talaga ng presyo. Kaya dati mga boss ay napilitan talaga kaming magbaba rin ng presyo. Pero dumating sa punto kasi mga boss na malaki nga yung gross sales nyo pero maliit lang yung profit. Kaya doon ko napagtanto mga boss no na kailangan ko talagang bigyan ng pansin yung pricing namin. Okay, so maliit na changes lang yan sa operations namin sa sales pero sobrang laki po niyan na epekto sa negosyo namin. So yung solution ko pala dyan mga boss, meron akong isang tao mga boss na yung trabaho niya lang talaga is tagagawa lang ng pricing. Okay, so palagi kaming nagmi-meeting, binibigyan ko siya ng standards. Hanggang dito lang yung profit margin natin. And kapag yung customer ay sobrang barat talaga and yung profit margin natin ay below standard na siya. So yung instruction ko sa kanya is wag na nating habulin. Kumbaga hayaan na natin sila. Hindi na natin yan customer. So yan mga boss ay in-implement ko na yan more than a year na. And so far nakikita ko yung result. Lumalaki talaga yung profit margin namin. So kaya kanina mga boss ay nag-meeting kami kasi napansin ko na rin na parang bumababa yung percentage ng profit namin. So yun, kumbaga nire-remind ko lang na dapat dito lang tayo, dapat hindi na tayo lalagpas dyan. So for example, kung yung profit margin sa negosyo nyo is nasa 20%, dapat hindi na siya bababa ng 20%. Kapag mayroon kang customer na makulit talaga, humihingi ng discount, and if yung profit mo is below 20%, then huwag mo na yung habulin. Kumbaga, bigay mo na yan sa iba. Napansin ko lang dyan mga boss, the moment na na-implement ko yan mga boss, is sobrang ginawa siya and malaking tulong sa amin. Dahil kung dati mga boss is naghahabol kami ng target, kung yung target namin dati para maabot namin yung ganitong net profit is pagpalagay natin, kailangan naming magbenta ng 100,000 para maka-profit kami ng 20K. Sample lang to Pero ngayon na na-implement ko yan, kahit na meron lang kaming benta na siguro mga 80K, so kaya na naming maka-profit margin ng almost the same lang din, which is 20K. So ganun po siya ka-importante mga boss na palakihin natin yung profit margin natin in every transaction. So sinishare ko pala ito sa inyo ngayon mga boss dahil naniniwala po ako mga boss na kung gusto mong palaki yung profit ng negosyo mo, then dapat mong tutukan talaga yung pricing ng mga products and services mo. Kasi ang kalaban natin dito mga boss, malaki nga yung sales mo, sobrang busy nyo na kakapak ng order.
sobrang busy nyo sa pag-serve ng mga customers nyo, pero sobrang liit lang po yung profit margin nyo. Which is para sa akin mga boss, hindi siya maganda para sa isang negosyo. And time will come mga boss na mapapagod talaga yung mga tao mo or ikaw mismo na may-ari. So which is yan yung ayaw nating mangyari. Punto ko lang talaga mga boss, kailangan po nating tutukan yung pricing natin ng products and services, no? Kailangan nating mahalan talaga yung pricing natin para makuha natin yung mga iba pang expenses. Pasahod, rentals, innovation, and other expenses ng negosyo mo. So, ayun lang mga boss, no? Sana meron kang nakuha into this video, and invite pala kita mga boss. Meron tayong grupo mga boss, exclusively para sa mga computer store owner, no? Ilalagay ko na lang po yung link sa baba. Okay, so antayin kita sa loob. And always remember mga boss, to always work smarter, not just harder. Takits mga boss! Bye-bye!